RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Palakas yata. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, couldn't guarantee. Alam mo ako yung mga ateng. Back to normal, back to work, back to reality. Abay, kumusta po kayo mga kuya mga ateng? Kumusta po mga natatraffic ngayon sa parking lot ng Skyway at parking lot ng EDSA? Diba, libre ang parking nyo dyan. Grabe, traffic. At back to normal. Ayan, back to normal. Oil price increase ulit bukas. Grabe, ha? Ano ba yan? At sa mga kandidato natin, abay, 21 days na lamang mga kuyang mga ateng. Judgment Day na. Abay, sino yung mga pinapatawag ni Chairman Boy George Garcia ng COMELEC, ha? Sino ba yung mga nangandidato pa ng kampanya noong Huwebes Santo at Biyernes Santo? Talagang di na kayo nangilin, ha? Sana nagbasa na lang kayo ng pasyon. At congratulations nga pala sa Philippine National Police. Abay, sabi po case solved na raw. Yung pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinoy at sa kanyang bodyguard. Huwag na po nating babanggitin kasi yung nanay pala ng biktima, habigyan ni avid listener po ng DZRH. Mukhang hanggang sa ngayon ay hindi pa po sinasabi yung nangyari, ha? Dito sa Chinoy businessman po, mga kaibigan. Kakalungkot naman, ha? Well, pero meron pang nawalang mastermind, yung dalawa, ha? Dalawang Chinese na mastermind, nawawala pa, hinahunting pa. At sabi ng PNP, ayan, abay, Monday, marites na lamang daw po yung mga kumakalat pang may mga kidnapping. Pero alam po yung General Marbil, sino nga ba yung bagong chief ng anti-kidnapping group? Alam po nyo sa Chinese community po, mahabigyan na talagang sila po ay nababahala pa rin. Dahil bagamat itinatangi po ng PNP, sa bagay, ganyan din ang nangyari dito sa Chinoy businessman na kinidnap at pinatay. Noong una, tinatanggi rin, ha? Kaya lang nung lumabas po yung nakita na yung bangkay, saka lamang po inamin ng PNP, ha? At sana po meron pa isang sinasabi ng Chinoy community, mga habigan. May isa pang Chinoy businessman din po ang sinasabing nakidnap. Sana po ay hindi totoo, pero ito'y kalat na kalat sa mga kaibigan nating nasa Chinese community po, mga kaibigan. Ito po yung sinasabi may-ari ng yung supplier ng construction materials. Kalungkot naman, ha?
Dahil siyempre, kung tatawagin natin mga kamag-anak, siyempre itatanggi yan. Dahil for security reasons, di po ba? Anyway, siguro ang PNP, abay sa bagay, si Mr. Victor Lim nga pala, ha? Yung presidente ng Filipino Federation of Filipino Chamber of Commerce and Industry. Abay, nakipag-dialogue na po kay General Marbil ng PNP. Pati pala ikaw, Sec Boying, ha? Yan ang kasama rin. At si NBI Director Jimmy Santiago. Sana matigil na po yung mga kidnapping na ganito. Anyway, mga habigan, magandang umaga at welcome muli sa ating programang Damdaming Bayan. Good morning, Mr. President. Ay apo, naimbag na bigat. Abay, umuwi pala ng Ilocos ang first family, ha? Nitong Holy Week, ha? Mukhang na-miss nila ang empanada at saka bagnet. Oy mga classmates, good morning Secretary Sara Angara, ha? Abay, ang sabi po mga ating mga teachers, mga classmates, June 16 na po ang opening ng klase sa mga public schools. Wow! June 16 ang opening at magtatapos sa March 31, 2026. Yan po ang bagong calendar ngayon. School year calendar mula po sa DepEd. At ngayong araw ng Lunes, balik trabaho, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos din ay balik trabaho din. Abay, dapat lang Mr. President, lalo po ang sabi po ng survey ay bumaba daw po ang inyong trust and performance ratings. Bakit kaya, ha? Dahil ba sa nangyari kay dating Pangulong Digong? At tumaas naman ang ratings ni Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Good morning, Second Gentleman Attorney Mans, ha? Ikaw ba'y kandidato ko yung sa pagiging junior grad, ha? O mga brethren, ha? Good morning. Malapit ating annual communication convention po ng mga Freemasons, mga kuya. Abay, ito po ay 4 days na lang. Abay, gaganapin po dito sa World Trade Center. Baka magulat po, ba't ang dami-daming tao dito sa World Trade Center, ha? Abay, ba't ang dami-daming mga foreigner? Ayan. Kasi simula po sa Thursday po, mahabigan, parang convention po ito, ha? National Convention ng mga members, officers ng pinakamatandang oldest fraternity worldwide, mahabigan. Ang Freemasonry, ha? Ayan, meron din po kaming election at may mga magdadatingan delegates from USA, from Russia, United Kingdom, Japan, Italy, ayan, at worldwide po yan. Anyway, alamin natin ang report mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. balik at trabaho matapos ang Lenten break. Ayan. Nakapag nilay-nilay na ba ang ating Pangulong Marcos, Apo Lucas? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, may nakalinya ng mga aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo matapos ang Holy Week break. Para ngayong araw, wala pang abiso ang Malacanang kung anong schedule ng Pangulo. Pero bukas at sa mga susunod na araw, mayroon itong pasisinaya ang mga proyekto sa Luzon at maging sa Mindanao. Mula noong Huwebes hanggang kahapon ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos kasama ang kanyang pamilya. Batay sa mga ipinost na larawan ni First Lady Linda Araneta Marcos, ginugol ng First Family ang kanilang bakasyon sa Suba Beach. Lakay? Yan, so kailan sila bumalik ng Manila, Miss Let? Hindi na ibinigay yung informasyon Lakay doon kung kagabi ba o kahapon ay nakabalik na sila o kung ngayon pa lamang. Pero kasi hanggang kahapon ay may post si First Lady na nandoon pa sila sa Suba Beach. Nag-beach Easter sila. Sunday. Ayan. So, trabaho, anong pasisinayan ng presidente ngayon? Wala pa ngayong araw Lakay. Bukas, ayan, abangan natin sa Mindanao. Okay, abangan natin yan, ha? Di ba na to ang Presidente Marcos at si Super Ate umaangat sa survey, ha?
sa DZRH MBC survey ng mga senatorial candidates? Wala pang reaksyon ang Malacanang dyan, Lakay, at maging doon sa binabanggit mo kanina na pagbaba ng survey ng presidente. Ay, oo nga pala, ano ha? Di ba sila nagkita-kita ng di ba sila nagkita magkapatid sa Ilocos? Walang ganyang impormasyon, Lakay. Wala ba litrato? Ha? Wala ba ipinos ang Wala. baka lang baka hindi lang ipinos ni First Lady Lisa Araneta Marcos. O pwede naman, Lakay. Pwede rin. Sige, di abangan natin mamaya, ha? Ayan. Anyway, okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Ari, sa 14 latest mula sa Malacanang. Daming Bayan. Samantala, abay, Philippine-US balikatan exercises. Tampok ang full battle test. Aarangkada na. Aba, full battle test, ha? Abay, dito ba magpapalipad na ng mga missiles sa Edniel, ha? Masusubukan na ba natin yung anong tawag doon? Typhoon missile, tsaka yung bago, anong tawag ng bagong missile, yung ship destroyer, Edniel? Aris number 52 mula sa Campo Aguinaldo. Edniel, please come in. Lakay, opisyal nang bubuksan ngayong araw itong ika-40 edisyon ng Philippines-US Balikatan Exercises kung saan magiging tampok itong full battle test ng magkaliadong pwersa. Dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, arangkada itong programang magiging hudyat na pagsasanay sa iba't ibang key locations gaya ng Cagayan area sa norte at Zambales at Palawan kaharap naman ng West Philippine Sea. Tinatayang hindi bababa sa 12,000 sundalo mula Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ang sasabak sa taunang joint exercise. Pero libre sa mga yan, sinabi ni Balikatan spokesperson Brigadier General Mike Loico, 19 na bansa ang inimbitahang obserbahan itong serie ng training hanggang sa unang linggo ng Mayo. Kabilang dito, ang mga aktibo nating partners na Japan at Australia, ayun din ang mga nagkumpirma ng magpapadala na observers gaya ng Canada, Germany, UK, Czech Republic, Poland at Colombia. So all in all, around 17,000 soldiers kasama ng observers ang lalahok sa balikatan ngayong taon. Isa sa magiging highlights ng balikatan ngayong 2025 ay ang deployment ng US Marines. Itong Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o ito binamagit mo lakay na Nemesis Anti-Ship Missile. Narito na ngayon sa bansa. Wala pa nitong nagdaang 2 linggo. Mamaya malalaman natin kung saan dito nakaposto. Dito yan sa Luzon area, somewhere in Luzon, para magamit sa naturang military drills. Bagay na inaangalan ulit ng China. Bukas naman ng AFP at ang US Indo-Pacific Command sa posibilidad na gaya ng Typhoon MRC missile ay extend din. Ipananatili nitong Nemesis. Depende yan sa may pangailangan ng mga exercise proper sa mga susunod pang mga buwan. Ito sa Edniel Parro. Edniel. Nag-uulat pa. Yes, Alakay. So magpapalipad ng Typhoon missile tsaka anti-ship Nemesis missile. Yung Nemesis Lakay ang kumpirmadong gagamitin sa exercise na ito. And ito naman Nemesis. Typhoon, yung Typhoon naman Lakay, abangan pa natin. At baka namang ang pangako nila ay ngayong araw, mukhang magre-reveal sila ng mga iba pang mga exercise at syempre, mga weapon system na kasadong gamitin during the course of this balikatan full battle test ngayong taon Lakay. Ayan, Colonel Tuds Detoyato, alin bang mas malakas dito, Edniel? Yung bang Typhoon missile o yung anti-ship Nemesis missile? Yung Typhoon Lakay ay ay bukang mas Mas malakas. mas malayo ang Ang reach. Oo, ang range. Kasi yung Nemesis, parang yan Lakay, shore base, nasa dalampasigan, tapos kayang mag-launch ng missile para sa isang sakyang pandagat o against isang barko. Sabihin na natin approaching or lurking, parang gano'n. Pero babalikan kita Lakay sa capabilities, pero parang gano'n ang lumalabas. Itong Nemesis, yan ay pag-aari ng US Marines. Habang yung Typhoon, yung MRC missile, ay pinahiram dito. Yan naman ay gamit ng US Army. Lakay. Okay. So, ilang araw yan, Edniel? Hanggang first week ng May Lakay, may mga kasadong mga exercises. Ang center nito, dito sa may norte at dito sa may West Philippine Sea, Zambales, Palawan area Lakay. Ayan. So, meron din sa Olongapo. May mga kasado Lakay sa may Subic area. Oo, dyan, sa may Subic area. May mga kasado dyan. Pero actually, dyan nga, Zambales area tapos Cagayan area, dyan sa may Apari, mukhang dyan yung highlight ngayon Mga highlight activities ng
Balikatan. At kung matatandaan mo, few weeks ago, nagsasabi si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command, napagandaan na kung magkakaroon man. Hindi naman sa sinasabing magkakaroon, pero mas maganda na rin na may paghahamda sakaling magkaroon ng pensyon doon sa sinabing reyon sa Norte Lakay. At balita, pati Batanes, meron din. Correct, Lakay. Meron ding mga set of exercises dyan sa may up north, dyan sa may Cagayan, hanggang doon sa may islands ng Batanes. At ito, tinitingnan ko rito yung mga listahan. Meron din Lakay mga kasadong mga exercises. Pero yung highlight, mukhang ko, at least yung mga inaasahan natin na dapat makita na weapon system, ang naamoy natin mukhang dyan sa may Cagayan area. Kung sa Apari, to be specific. Pero mamaya, paralaman natin yan kapag in-announce formally, officially, itong tropang Philippines at Amerika. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Kampo Aguinaldo, kaugnay sa RPUS Balikatan Military Exercises. Daming bayan. Wow, full battle test, ha? Ayan. Samantala, sandali lamang. Good morning, Chairman George Garcia, ha? Abay, sino ba itong apat na kandidato ng kampanya noong Holy Week, ha? Abay, tatalupan daw ng balat ng COMELEC. Abay, i-disqualify ba sila? Ayan, sino ang mga ito, ha? Kandidato sa pagkasenador. Pero ito ang dapat matutukan natin. Sino yung kandidato sa Quezon City? Tama ba Quezon City ba, Chairman Garcia? Abay, yun namigay na pumahabigan ng ATM cards ba pinamigay? Ang lupit, ha? Naka-ATM na ngayon. Abay, mukhang mahirap habulin yata yan. Pagka ganyan po ang sistema ng vote buying ngayon. Daming bayan. Meron yan sa Senado, ha? Abay, hindi pa natatapos sa eleksyon, eh. Wala pa ni proklamang mga nanalong senador, pero abay, mukhang may pagbabago na sa leadership ng Senado pagdating po ng June 31. Ayan, July 1, 2025. Daming Pang bayan. ilang Congress na ba? 20th Congress na ba tayo sa after pagbubukas ng sesyon, Raymond, manang Milky Rigunan? Babalikan natin lang pang mga reports. Abay, siyempre, ha? Abay, standby sa ating mga lansangan ngayon. At siyempre, ano ang latest mula sa COMELEC? Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Teka muna, ha? Tama ba itong orasan natin? Di ba tumitiri ito? Di ba adelantado ito? Oras ganap na alas 8:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plus sa Ito, si Bayani Fernando ba yan? Bayani Agbayani Lakay? Bayani Fernando. Bayani pala. Daming bayan. Ay, na-endorse niya, consistent number 1. Oras, Yes. Sister L. It's 8:37 Lakay at good morning Lakay. Na-miss kita at good Miss morning you, sa lahat Sister ng mga... L. Yes, parang medyo magka-vibes ulit ang ating shade ng Oo color. nga, Diba? ha? Alam mo, sabi ko Ayan. talaga sa'yo Lakay, tandem talaga tayo Sabi ko sa iyo ha. At hello po sa mga bumabiyahe ngayon. Ingat-ingat kayo. Diyos marahay na agan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, mukhang naligo ka ng sunblock, di ka naman nangitim, di ba? Di ba naligo ka diyan sa Dolomite Beach? Hindi Lakay, ganun nilagnat ba? ako eh. Nilagnat ka ba? Bira naman. Nilagnat ako nung Holy Week. Nagpenitensya ka pala nung Holy Week, Oo, ha? sabi siguro masyado nang maingay to. Patahimikin ko nga. Alam mo, tinagulat, akala ko wala nang pinapako sa krus. Abay, meron pala nagpapako sa krus, Sister L, nung Holy Week. Diyan sa San Fernando, itong si Ruben Ay, Enaje. oo, Lakay. Si Kuya Ruben ay na-interview ko na yan. Ganun ba? Yes, nagpapapako talaga siya, Lakay, tuwing Oo. Semana Santa. Sa Kutud. Oo, Yes. 36 times na pala siyang nagpapako sa krus. Oo, Lakay. At pagka nakita mo yung kanyang... Butas na yung palad niya. Parang sanay na yata yun, Lakay, Oo. yung kamay niya. Kasi so- parang may tali lang, parang dead ma lang sa kanya. Ganun ba yun? So, parang butas ng hika, ano? Hindi ko nakita, Sa hikaw, Lakay, di mo Nakatali ng puting tela. ganun ba? Hindi Pero pwede panata butas. niya raw yun, Lakay, noon Talaga, pa. ha? Oo. Ayan At na. yung buhok niya, Lakay, hindi niya yung pinapagupit pag medyo mga ilang buwan bago
Long hair talaga yes, siya. long hair siya na medyo kulot talaga. konti, pero hindi sobrang kulot. Ano ang panata niya? Ba't 36 times siya nagpapapago pa rin siya sa krus? Ano yun, Lakay? Parang na-aksidente yata siya before. Aha. Oo, tapos Nabuhay. parang naging yun na kanyang naging panata. Ayan. Sana sa susunod na interview, sana gawin niya nga panata, panalangin niya. Sana mawala ang korupsyon sa gobyerno. Parang, Lakay, parang kailangan natin ng himala. Himala. Wala na si Ate Gay eh. Ayan, Oo, o nga pala, tayo nga, nagkiramay sa pagyaw ni Our condolences po. ang ating national artist Nora Superstar Honor. Lakay. Ayan, at bukas, ngayon yata ang big night. Yes, kasi Dahil bukas Lakay na ang ang libing sa niya. Sa libingan ng mga bayani. Yes. Oo, ganun pala yun, ha? Kasi national artist siya, Lakay. Pag nasa artist ka pala sa libingan na kanang bayani ililibing. Ayan. Paano pag cremate? Yung earn siguro. Baka pwede rin dun doon. sa Standby manang Mil Grigunan. Ano ang latest na kamera? Standby Raymond Dadpas mula sa Senado. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:40. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Sa dami ng political advertisement natin, natabo na yung aking political jingle. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Ba't parang matamlay ka ngayon? Lunes na lunes, wala kang energy. Galing ha? sa sakit. Ganun ba? Charot lang. Medyo masakit pa ulo, Lakay. Ganun ba Kaya sa- mag-iingat. Lakay, iba pala yung sobrang init, tapos pag malamig. Ano siya? Ay, totoo Oo. yan. Sabi ko sa kortal lang ang katapat yan. Ay, masakit sa ulo pag tumatawa. Anyway, Sister L, ayan, andito na. Dito na sa ating Bakit Ikaw? Sino ba aplikante natin ngayon? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At bago mo simulan na Sister L, meron lang tayong disclaimer dito na lahat po, ayan clarification na lahat po ini-interview natin dito sa Bakit Ikaw? Job interview, mga candidate sa pagkasenador at mga nominees ng mga party list. Wala pong bayad ito mga kuya, ha? Yes. Ayan, mga ateng, ayan. Libre po ito. Libre, baka may public naningil. service po namin. Oo, pag may naningil, isumbong nyo po sa amin nila kay. Ibibitin ko sa aming Chubibo rito sa Star City, ha? Hindi po pabababain ng 24 hours. Ayan. Okay, Sister L, sino ang Yes. bisita natin ngayon? Ang ating aplikante ngayong Lakay, ang nag-a-apply sa masang Pilipino, aba, siya Lakay pala yung congressman pala siya Lakay. Yes, oo. Oo. At siya Lakay ay mula sa Diwa Party List o Democratic Independent Workers Association. At ang kinakatawan nito Lakay, mamaya tanungin natin kung ano-anong sektor. Pero ang ating makakasama Lakay, dahil siya ay kongresista niya, banggitin ko lang yung ilang sa mga batas na kanyang naipasa. Itong Batas Kasambahay o RA 10261, yung expanded... Yung bang ginawang 10,000 ang sweldo na ng mga kasambahay? Yung meron na silang minimum Lakay. Hindi ganun na po ba? pwede yung 10,000? kung magkano lang ang ibibigay ng... Hindi ba 10,000 napapailing? 7,000. Kasi Lakay, may iba yung rate, di ba? May okay. provincial tsaka sa NCR. okay. Oo. At itong RA 11210 Lakay, yung Expanded Maternity Leave Law. Sino mo may bill niyan? Yes, Lakay, yung First Time Job Seekers Assistance Act. Maganda to Lakay, malaking tulong sa mga bagong naghanap ng Aplikante? trabaho. Bakit? Syempre, ginagawa silang- pinadali na yung mga requirements nila dito Lakay. Akala ginagawang si Congressman reference. Pag tinawagan, okay na yan. At Lakay, ito yung sila din ang siya rin ang isa sa mga nagpasa nito Lakay, yung pag-create ng Department of Migrant Workers DMW. na napapakinabangan ng ating mga OFWs ngayon. Unang sekretary si Toots Ople, di ba? Yes, Lakay. Tsaka yung pagpapatibay ng private security industry, Lakay. Yes. At yung anti-drunk and drug driving law, Lakay. Maraming mga pasaway na nasasampulan nitong batas na to, Lakay. Yung Lakay, yung defining the role of DOLE on peso and job placement, yung RA 10691. Ang dami niya nagawang batas, Lakay.
anti-distracted driving law. Ayan. At marami ay din ng ayaw ng batas na yan. At yung passport validity Yung ba extension na nagte-text lakay. habang nagdra-drive? Ganon? Yes. Yung mga madalas mag-cellphone. Yung mga pasaway. Ako sila pala may kasalanan. Pero ito lang kayong passport validity Ay, extension maganda law yan. na Oo. talaga namang malaking bagay sa atin. Ikaw, ilang taon ng passport mo 10 lakay? years na 10 yata. years Oo, na. oo, yan. Oo. At marami pang ibang batas lakay. Babanggitin niya mamaya yung iba. Ang ating makakasama lakay. Ang chairman at first nominee ng Diwa Party List, si Kong Michael Edgar Aglipay. Kong, good morning po. Good morning po, Sister L at Lakay Deo. Magandang umaga po. Nembang bigat, Apo Congressman. Ayan, oo. Opo. Ayan, Amunto Agilocano, Baset, Apo. Ayan. Hindi po, wala po. Sila kayo na naman, hindi ko na naman naintindihan. Hindi kasi mga Aglipay, taga Ilocos ang mga ito ha? Di ba nga yung namin sa Aglipayan Ay, oo, Church, sa Iglesia kinuwento Filipina mo. Independiente. Yes, oo. Super lolo niya itong si Monsenyor Gregorio Aglipay. Opo. Na tumakbong presidente noong 1940s yata. Ayan, Tama po. Nakalaban si Manuel Quezon. At General Emilio Aguinaldo na siyempre incumbent president noon. Silang tatlo. Pare-pareho mga mason yan. Ang taray naman lakay. Ayan. At ang nanalo ay si MLQ. Ayan. Manuel Quezon. Naging grandmaster ng mga Freemasons. Anyway, Congressman Mike Aglipay, sir. Ano itong Diwa Party List na kinakaton po ninyo? Ayan. Sino ang nire-represent po ninyo? Actually po, maganda yung sinabi nyo kaninang IFI. Yung 2003 po, tinatag po ng mga IFI lay fee ang tawag, lay people of the IFI. Lay ministers? Tinatag nila together with a couple of labor leaders po sa Visayas. Labor po ang focus. So, noong 2007, after natalo po sa unang party list election, lumapit po sila sa father ko dahil alam nila ng kamag-anak yung nag-found ng IFI Church para maging chairman. At henceforth po, naging chairman na po yung father ko ng Diwa Party List. Nanalo na po with the involvement of my father ng 4 na sunod-sunod na eleksyon sa party list po. So, ang focus po namin ay yung mga independent workers, yung walang union. Kaya ang tawag po, Democratic Independent Workers Association. Yung mga hindi organized. Opo, yun po yung focus namin. Madami na kami pasang batas. Sabi nga ni Sister L, yung mga enumerate niya, konti pa palong yan, madami pa pong ibang labor laws na pasa natin. Ang pinaka nakakalungkot po ngayon kasi sa Congress, dapat talaga ang party list para sa underrepresented at saka marginalized. Pero baka hindi na ako papasukin sa Congress. Majority na po ngayon ay mga malalaking may mga negosyo sa gobyerno. Mga negosyante, mga kontraktor, opo, mga kayo na nagsabi kamag-anak niyan. ng mga politiko. Ayan. Kasi nahirapan kang magsabi, tinutulungan na kita. Thank you po sa tulong. Ayun po, kaya po nag-iba na yung landscape ng party list kasi nandun po kami mula ng 2010. In the span of 15 years po ay super laki ng pagkainaba. So ngayon po talagang every vote counts. Hinahanap na namin, sinusuyod na namin, explain yung aming hangarin makatulong sa manggagawang Pilipino. Dahil ayan po ay comprising po ang labor force ng Pilipinas, almost 60 million workers. At si Congressman Mike Aglipay po ay anak ni dating PNP Chief General Edgar Aglipay. Opo, Lakay Deo, father ko po, only son po ako ni General Aglipay. Only son ka pala. Opo, tumakbo po siyang first time ngayon in 20 years retired in government. Tumatakbong governor po ng probinsya ng Cagayan. Oh, ayan. At kapatid nyo rin si dating Congresswoman Emily Aglipay Villar. Emily Aglipay Villar. Ayan. Opo. Yung may-ari ng Villar City. Hindi po, yung asawa niya yung may-ari. Hindi po siya, yung asawa niya. Asawa. 9 years po siyang unang congresswoman ng Diwa. Doon po sila fall in love ni Bayaw. Doon ba sila nagkita sa Congress? Opo, hindi sila magkakilala prior to po. So yung kalahati ng Villar City kay kay Congresswoman Emmy. Baka sa anak niya.
Ayan. Okay, Congressman Mike Aglipay, bakit kayo tumatakbo muli? Ayan, ano ba ang hindi natapos sa unfinished business at ang Diwa Party List ay gustong bumalik sa Kongreso? Actually po, kung hindi kami tumakbo, mara-rundown na, magiging 85% na yung mga sinasabi kong nagko-comprise ng party list, Kongs. So tayo talaga independent-minded, sariling pera ang ginagamit natin tumakbo. Meron tayong mga negosyo po, security agency, hindi po tayo, yung binanggit ko, hindi kami may kontrata sa gobyerno. Ang kontrata namin, mga private po, Ayala, big names na reputable companies. Sa inyong Bulldog Security Agency? Hindi po. Dalawa pong security namin, yung EMI Security Group at saka Aglipay Security Group. Okay. 10,000 po yung guard namin. Yan po yung tinutulong namin, labor force, kaya na-decide namin mag-represent sa manggagawa dahil malaki din partisipasyon namin sa pagbigay ng trabaho sa security industry. So kailangan ko po bumalik, isa lang ang sagot ko dyan. Una, ay dalawa pala. Una, dahil hindi po nakakapasok na ang mga taong hindi na independente mag-isip na may agenda para sa mga mahihirap at saka marginalized. Pangalawa po, dahil itong security of tenure law na palagi kong pinaglalaban, na napasa ko po nung 18 Congress na nagki-criminalize ng tinatawag po ng ENDO at saka yung yung mga hindi po regular, yung mga contractual ay nakakalungkot po. May 24 million tayong contractual na empleyado. Wow. Miski mag 5 years sila, 10 years, 15 years, 20 years in service, wala silang retirement pay, wala silang benepisyo. Walang sick leave, vacation leave. Opo, at saka retirement pay. Yan po nakakalungkot. Yan po yung pinaglalaban ko. As long as hindi yan batas, gagastusin ko sarili kong pera para maging congressman. Kasi kawawa ang mga mga contractual po. So napasa ko yan sa Congress, sa House of Representatives as the primary sponsor, pero natulog po sa Kongreso, sa Senado po. Sorry. Ganun ba? Opo, natulog. Nung 18 Congress. Wala nagtackle. Akala ko batas na yung Hindi ENDO, po. Congressman. Hindi po. Ang nangyari po nung 17 Congress, nung nandun yung sister ko, binito po ni PRRD, binito. Ibig sabihin hindi niya pinirmahan. Ganun ba? Tapos nung 18 Congress, ni-revive ko, ni-refile, pumasa lang sa House since yun na nga, na turnover na sa Senate, wala na natulog. So binito pala ng dating Pangulong Duterte Opo. ang batas na Actually, magbabawal sana sa ENDO. Ayan. Opo. Madami naglabi. Malalaking negosyante. Wow. Gusto sana niya pero alam niya na po. Napersa po ng mga malalaking negosyante. Opo. Nakakalungkot naman. Nakakalungkot nga. Kaya pala marami pa rin contractual ngayon na Opo. 20 years na. Ayan. Yes. Pati sa gobyerno, marami rin contractual. JO. Hindi kasama ang JO po dito sa batas. Private lang po. Private industry po. Ayan. Of mic ka, Sister Ella. So, itong bill mong ENDO na hindi pala naging ganap na batas, Congressman Aglipay, ipagpapatuloy po ninyo. Bubuhayin nyo kapag kayo nahalal. Kaya wala hindi ko alam kung may nakausap na kayo dito na party list na tumatakbo. Wala nagbabanggit niyan dahil takot sila paglaban to. Ako po, ito pinaglalaban ko. Ito magkaroon ng batas na i-criminalize ang contractualisasyon sa Pilipinas. Actually, malalaking tao po to. Nasa likod nito na they don't want to see the day of light in this batas po. Itong panukalang batas na to. Sino nga malalaking tao yan, Congressman Aglipay? Ayaw ko nabanggitin. Bakit daw makalabas ng kwarto na to, ng building na to. At kaugnay niyan lakay na isinusulong ni Kong maganda yung of course mahalaga na tayo ay hindi kakaba-kaba kung after 6 months ay may trabaho pa ba tayo. Itong isinusulong nyo Kong yung Security of Tenure Act. So kasabay po ba nito itong batas na nakabinbin ngayon? Ito po actually palaging binibinbin yan. Kaya lang yan nagkaroon ng dalawa sa buong 40 years na nakafile yan. Twice lang yan po na-approve ng Congress. Yung 17 Congress, which is 2016 to 19, and the 18 Congress, yung 2019 to 2022. Doon po sa iba hanggang committee lang. Hanggang committee lang na-approve. Wow. Teka, wala ba yung counterparts sa Senado noong finalyo itong
Sa bagay, okay na pala. For signature For na pala ng signature presidente. na lang. Kaya Oo. lang, Oo. binito ng Opo, presidente opo. nga pala. Oo, Ano, ha? kasi isipin nyo na lang, kung sa construction industry pa lang, yung malalaking pangalan, siguro meron silang construction worker na 30 to 40,000 workers. Isipin nyo kung may retirement pay yun. That is roughly siguro mga 500,000 per person kung mag-retire yan sa average stay. So, kung multiply mo 40,000 workers times 500,000, almost ano na po yun? I think 2 billion. 2 billion na po yun. Grabe, ha? Malaki ang mga mahirap din kasi lakay, pero kawawa Sa bagay, kasi hindi kayo nag-iisa, Congressman. Marami na kami na-interview gusto tumututol din sa Endo, kaya lang yung nga natatalo pagdating ng botohan. Ayan, pero yung pala naipasa na, pero hindi pala napirmahan, nabito pala ng Presidente Duterte. Anyway, yung pala ang tunay na nangyari dyan. Anyway, sa ibang issue, Sister L? At ito naman muna, Lakay, pero gusto ko munang itanong kay Kong Lakay, yung kung gusto po, ay sinusulong nyo po, of course, yung regularization, hindi wala yung mga contractual. Sa ngayon po kung parang kulang sa proteksyon yung ating mga manggagawa. Sister L, yan ang kakalungkot sa Pilipinas. Hindi nila binibigyan yung halaga ng manggagawa kasi the advanced countries po, hindi ko naman sinasabi maging katulad eksakto nila yung pamamalakad nila. Pero yung katulad po ng Germany, doon po yung top 1,000 corporation, lahat po required private o public corporation na yung 20% ng board of directors galing po sa union nila, sa labor force nila. So para may boses po ang manggagawa sa board policy making ng bawat kumpanya. Malayo pa tayo doon, pero ang pinaka-basic sana, ito mapasa natin itong security of tenure law, which is kinakatakutan ng mga ating mga malalaking negosyo. Pero if you value your labor force, magkakaroon sila ng yan, magiging consumer din ng produkto mo. Sila din bibili ng services at saka mga produkto ng mga malalaking kumpanya na to. Kaso lang masyado natitipid, and doon tayo napupunta, parang tayo napupunta sa komunista kasi wala masyadong rights yung mga workers sa communist country. Dito naman tayo sa open societies, open economies, malayo pa tayo doon. Pero sabi nga, a strong labor force will give a strong middle class. Ang middle class po, kahit saan importante po yan kung gusto natin mag-advance yung country natin na ma-promote sa newly industrialized country to an industrialized country, importante po ang middle class. Abay, mukhang si Congressman Mike Aglipay parang gusto maging Lech Walesa ng Poland. Ayan. Trade union leader na naging presidente ng Poland, Sister L. Ayan. Ayan. Kaya lang mangyayari kayo dito sa atin, di ba panaginip kaya yan? Medyo mahirap. Oo nga po medyo mahirap, pero as long as meron gustong gumawa, ako ay gagawin ko lang yung agenda ko. Sabi nga sa Kongreso, miski mag-isa ka, at least may boses ka. Tama. Kung kailangan na kung mag-isa ka lang, sila 300, at least ma-file mo, ma-put forward mo yung agenda mo po. Kasi itong mga sa Kongreso po, iba-iba yung tinatakbo nilang agenda sa party list. May iba nga, nung nandun ako, pandemya, mga 50 lang kami pumapasok, 50 to 65. The rest online na lang. Hindi ko na nakita anino. Pero anyway, we're there to do our job, to work hard for the people we represent kasi napakahirap po ma-elect dito sa party list. Ayan, so dapat seryosohin po yung trabaho. Tama yan, Congressman. Kahit na mag-isa ka, sabi nga nila, sinong kikilos? Kung hindi kikilos. Kung wala. Yung sinong gagawa, kung walang gagawa. Ayan. So, nasa inyo po ang isa sa mga pag-asa. Ayan, okay. So, Congressman Mike Aglipay, sir, ayan, abay, bilang kayo po ay nasa security, ayan, ano ba ang nagiging problema natin sa peace and order situation at may mga nangyayaring kidnapping? Hindi ba natatap ang mga
miyembro niyo sa mga security agencies. Kasi ito sana yung mga eyes and ears ng ating intelligence community. Lalo na ang tatay mo ay dating PNP chief. Ayan, siguro malawak ang yung background dyan. Ano ang dapat participation din ng ating mga security guards agencies sa pagpapanatili ng peace and order at sa issue ng kidnapping ngayon? Ayun nga po. Actually, sa Pilipinas po, to tell you frankly, kaya madami tayong gwadya. Nagugulat nga yung mga foreigner pag pumupunta dito. Dahil ang gwadya lang sa kanila, yung sa mga government building. Tayo sa mall, 100 na ang gwadya. Kami mga ginagwadyan mall, nagbibigay kami ng 100, 200 na gwadya. Malaki po ang role nila. Kasi sila po ang force multiplier. Sila, mga police po kasi nasa mga vital installations lang at nasa sa mga police station presinto. Yung talagang nakikita nyo araw-araw kung saan kayo nag-iikot, the normal person, commercial area, offices, at saka mall, yung mga gwadya po. So, sila po magsasabi. At sila, hindi lang po gwadya, pati nagpapatakbo ng CCTV ng bawat building, gwadya po yan. Outsource po yan. So sila, like yung nakita ng nakita itong lead na nahuli kay Anson Tan, ay nakita po yan dahil sa pag-backtrack sa CCTV video ng isang convenience store na may gwadya din. So, sila lahat nakaka-notice na may taong pumunta doon, pupunta yung investigador. May na-notice ba kayong ganyan? Siyempre, sasabihin ng gwadya meron, nasa CCTV yan. So, yan po ay konektado lahat. So, kaya po ako nagpasa ng panukalang batas, yung Private Security Industry Act, para the last 60 years po walang batas para na bago para sa gwadya sa security industry. Ginawa ko po yan in a small scale. Kung hindi ko napasa for the security of tenure law for the entire 26 million workers, may napasa na po ako for 400,000 guards na yung benepisyo nila tama, yung sweldo nila tama, and yung mechanism paano magreklamo sa employer nila ay malagay. So, labor lang po ang focus ko. At saka yung trabaho ng security guard sa congressman na 12 oras. Tama pero po yun. 8 hours lang ang binabayaran. Di ba pwedeng gawing 8 hours din ang trabaho nila? Hindi po. Naayos na ba yan? Naayos na po. Dahil sa batas ko napasa. 11917 Republic Act. So, yung 12 oras, ang bayad na po ng gwadya ngayon sa NCR, halos 1,300 pesos. For 12 hours. For 12 hours. 12 hours. 1,300. Ang laki na po. Aba, laki na pala ha. Ayan, kung 8 hours na, 600. Halos doble pala pagka 12 oras. Opo. Kasi may mga premium po, yung tinatawag overtime premium. Tapos ngayon po, may bayad na yung mga rest day premium, yung holiday, regular holidays, yung night differential, lahat na po yan nakatakda doon sa batas. Aba. Kaya pala antindi ka sa mga gwardiya namin dito Baka nga may iba dyan. Pala ng sweldo Opo. Malaki na. Opo. At least well compensated na pala sila. Opo. Kaso lang po, sabi ko nga sa politika natin, biski ako, hindi naman sa bubuhat ng sarili kong bangko. Biski ako ay nasa kongreso, tahimik ng trabaho. Ang dami ko na napasang batas at saka ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee sa kongreso noon. Napakahirap manalo kasi iba yung performance mo sa trabaho, iba yung performance mo doon sa campaign period sa election. Magkaiba po yun. Hindi porket magaling ka senador o magaling kang party list congressman, mananalo ka. Kailangan mong bigyan ng oras ng malaking pondo para ka manalo. Ayan, balikan ko sinabi mong ba't nga ba ganun na Congressman Aglipay, sir? Ayan, sa Japan wala kang makita mga pulis na dibaril Ayan, pero dito sa atin, ang dami-daming wala kang makitang pulis o kung meron man, pakunti-kunti lang. Pero dito sa atin madami ng pulis, marami pang security guards. Ba't kailangan natin maraming security guards? Paano natin mababago yan na Congressman Aglipay, sir? Parang ayaw ko baguhin kasi mawawalan ako ng negosyo Saka marami mawalan ng trabaho sa gwardiya. Marami mawalan gwardiya. Pero ang sagot po sa tanong nyo is dahil po yung mga napakahirap na mga taong inano natin, ito nga ang ayuda. Connected din sa ayuda. Pag ginawa mong tamad ng mga tao, mag-iisip yan madaling pagkakitaan. So ang pinakamadaling pagkakitaan, high risk, high return, is maging kriminal, mag-kidnap, magnakaw.
Gumawa ng masama. Gumawa ng masama. So, yung kultura po natin na focus tayo sa instead magtayo ka negosyo, magtrabaho ka maayos. Nasa Filipino culture 'yon, pero nasabitan tayo nitong mga foreign syndicates culture. Kaya nga ito yung nag-kidnapping, yung mastermind ay Chinese. Yun po yung sagot doon. Ayan, nakakalungkot. Anyway, Congressman, meron tayong man on the street. Sino ang magtatanong? Ayun. Security guard ba ang magtatanong? Alamin natin, Lakay, ang manggagawa. Ayan. Kung sino ang magtatanong kay Kong Mike. Nasa ating linya si RH5 Val Gonzales. Val, sino ang kasama mo? Saan kayo ngayon? Hindi ba kayo sa Quezon City? Ano ang kanyang katanungan kay Kong Mike ng Diwa Party List, Val? Congressman Mike, Sister L at Mayor. Eto, nagluluto pa sa mga oras na ito. Itong ating tatanungin, pinasok ko na yung kanyang nagluluto nga. Si Kuyang Sander, isa sa nagluluto ng masarap na ano tong niluluto mo na to, kuya? Isda po, isda. Ayan, maya-maya po. Maya-maya. Sarap yan. Yung maya-maya, mamaya na natin pag-usapan. Ano ang tanong po kay Congressman Mike Aglipay ng Diwa Party List? Gusto ko lang po sana paabot sa kanya na kung sakaling ano po may tutulong sa mga nag-aaral regarding sa K-12. Dahil may bayad. Yes po, may bayad po. K-12. Minsan may mga participant na bibigay sa mga kabataan na nag-aaral sa K-12 na may mga bayad po na galing sa mga ano nila na kala ko po libre. Yung pala po may bayad. Mga project, mga tuition, especially tuition. Public school, kuya, nag-aaral yung anak ninyo or private? Public na po sa may Novaliches. Novaliches. Ayan. Pero may bayad po yung pag-enroll po nila. Ganun ba? Oo, bawal yun eh. Oo. Ayan, Congressman. Ang sagot po dyan is, Manong, bawal po talaga maningil kahit ano. Siguro dahil tinotolerate ng... Actually, dapat nakakakuhang balita dyan dapat is yung city government. Kasi alam niya na yan na dapat aktuhan nila dahil sila ang may bukod sa DepEd. Dapat po walang babayaran, zero. Kasi yan po ay libre pag public school, miski hanggang na state college and university. Kung magbabayad man is doon lang siguro sa graduation lang yung pero optional. Yung 'di ba minsan may toga ganyan. Pero yung day-to-day tuition illegal po 'yan. Hindi dapat sa public school na may bayad. Pero nevertheless po, kung mabalik tayo sa Kongreso, dahil titignan kung gaano katalamak yung paniningil na mga fees and tuition subsidy galing sa ang nagsasubsidy pala yung mga mismong magulang. So bawal yan, magpapaimbestiga po tayo. Gagawa tayo ng resolution na imbestigahan mga yan. Dahil bawal po yan, the right to education is free and should be across the country in all levels. Anong eskwelahan yan, kuya, sa Novaliches? Ba't naniningil yan? Ano po kasi yung school nila, sir, pag may mga activities, tigabi sa mga, lalo na pag mga field trip, yun, sa mga... Optional po yun. Sa mga estudyante, bibigyan nila ng mahirap na special project. Pag hindi nakasama sa field trip, bibigyan ng special project. Kaya napipilitan talaga yung mga parents na pagbayad na lang para hindi na rin mahirapan yung mga estudyante. Sa bagay, pagka field trip talaga, may bayad yan, kuya. Ayan. Actually, ang pwede dyan tumulong po, Manong, is yung DSWD kasi meron silang pondo na educational assistance. Siyempre, kahit sino estudyante, bukod sa tuition fee, may mga gastos. Kung 'di ba minsan nung pandemya nga alam ko sa mga big NCRs na cities katulad ng QC, binigyan nila ng tablet yung mga estudyante para maka-online na class. So dapat po humingi tayo ng
Kasi may pondo yan. Educational assistance sa DSWD po. Malapit pa yan sa inyo. Yung head office po ng DSWD ay nasa Batasan Hills. Sa may katapat ng Kongreso. Ayan na. Okay, kuya. Hanya tutukan ni Congressman na Mike Aglipay ito. Ayan. Thank you. Ayan, salamat po. Ayan, maraming salamat si Puyang Sander. Pero Mayor, Sister El at Congressman, yung binabanggit nitong naintindihan ko na yung binabanggit nitong si Kuya Sander, hindi takat kasi ng public school ay mayroong K-12. Kaya kapag ka nag-grade 10 na yung bata, lilipat siya doon sa isang pribadong eskwelahan na mayroong K-12. Ang puno-punto nitong si Kuya, paano yung tulong nila? Kaya nga pinag-aaral nila sa public school yung kanilang mga anak, pero dahil yung public school na pinag-aaralan ay walang K-12, mapipilitan silang pupunta doon sa mga pribadong mga paaralan, ano daw yung subsidy na may bibigay ng gobyerno. Yun yung Yung pala yung punto ko, Actually, Congressman. hanggang grade 12 po ay kasama sa public school system po. Kaso lang dahil siguro sa yung iba ay konting classroom, medyo limited yung estudyante sa 11 at grade 12. So yan po siguro na ano siya diyan na biktima lang siya diyan ng kakulungan. Pero hindi po dapat hadlang yun. Pero Quezon City, ang yaman-yaman ng Quezon City. Opo, Quezon City yung pinakamayaman na oo. city sa buong Pilipinas. Dapat sagot na ng city LG yan, city government. Opo. Tama po. Kung sa Makati yan, may pasapatos pa yan, may school bus pa yan, may jacket pa yan. May school supplies pa yan. May school supplies pa yan. Ayan. Opo. Okay, Val. Ayan, maraming salamat. Thank you, Val. Maraming salamat mula rito sa Quezon City. Back to you, Sister El at Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales at Kuya Sander. Eto, nung nga palang 2021 ng Congressman Mike Aglipay, naglabas kayo ng public apology kay Pangulong Duterte noon. Matapos masuspende ang pagdinig kaugnay ng utang umano ng Lopez Group sa DBP, Development Bank of the Philippines. O nga, ito ba yung ni-write off, ha? Ano ang naging dahilan ng inyong paghingi ng paumanhin, Congressman Mike Aglipay? Kasi po, yun nga, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, meron ang tinask ko po yung sarili ko na maghanap nung pag-nominate sa akin at pag-elect ng chairman, ano ba ang pwede kong imbestigahan na isang main issue ni Speaker at saka ni Pangulong Duterte na malapit sa kanila. So hindi po ako pwede mag-imbento kasi pwede ako tumawag na motu proprio pero akin yon, alam nila galing sa akin sarili. So yung may existing doon, meron si Congressman Mike Defensor na resolution na imbestigahan DPP, inimbestigahan ko na kaagad. Kaso lang, nung nag-unang hearing ako, puro wala silang, ang dapat naghahanap ng ebidensya, parang kahit sa korte, saan korte, ay yung nag-propose. Siya, yung sabihin, yung ako moderator lang. Yung proponent, si Congressman Defensor. Kulang yung ebidensya po, walang mga ebidensya, walang mga resource person. So sinabi ko, I suspend, hindi terminate po, I suspend the hearing first. So, ang nagsumbong kay Presidente, siguro may galit kay Congressman Aglipay at Speaker Velasco na tineterminate ko na. So, nung pagbalik ko, nung nagalit na si Presidente nung gabi, ako yung, di ba yung pandemic nga, every night may meron siyang midnight press yes, conference. ako po yung for that night, ako yung topic. So the following day or the following hearing, nag-apologize ako kasi mali yung nakarating sa kanya. Kasi kami ni Speaker Velasco noon, ang gustong unang-unang tao gustong makahanap ng parang naging kasi po nung pinatawag si Congressman Mike Defensor, hindi siya prepared. So ibig sabihin kailangan maghanap muna kayo ng mga materials, resource persons bago natin patawag ulit. Kasi 'di ba nasasayang po yung pera ng gobyerno kung patuloy-tuloy tayo. Parang nangyayari witch hunt kasi ang witch hunt something na na wala ka naman ebidensya. Pero ang Congressman Mike Aglipay, naalala ko ito, bakit ganun yung mga malalaking korporasyon, yung mga malalapit sa administrasyon, bilyones, daang milyon yung kanilang inuutang, from DBP, pero ang presidente, nagawa niyang i-write off, pagka hindi nalugi o kaya instead na pabayaran,
parang kinakalimutan na yung loan, yung mga ganun ba? Sa DBP, ayan, meron ni right of ang dating Pangulong ni Aquino noon. Bakit ganun? Samantalang tayo mga ordinaryo mga mamayan, kapag nakapag-loan sa bangko, pagka di nakabayad, iilitin yung property mo. Limitado. bahay, Limita. sasakyan, Pero oo. ito, nira-write off, binabaliwala yung pinapatawad yung utang. Ang sagot po dyan kasi nung panahon ni President Pinoy or hindi ko lang kung si President GMA, may tinatawag na SPAV, Special Purpose Asset Vehicle Law. Pablo, Yan, ibig sabihin ng SPAV, itong mga bangko, hindi lang naman DBP, lahat pati private banks, BDO, BPI, Metrobank, meron silang tinatawag na non-performing loans. Okay. NPL, na hindi nila pwede write-off dahil masyadong malalaki, bilyones. Kaya nga. So, pero ang ba't SPAV law, nira-write off? ang SPAV law po kasi, ang ibig sabihin niyan, kung yung pwede mong ibenta sa ibang tao na siya ang mag-hunting doon sa mga may utang sa'yo. Kunyari, ito ang top 10 kung may utang sa akin sa DBP or top 100 na may malalaki. Para matanggal sa balance sheet ko yan na naging pera, ibebenta mo yung worth ng utang sa'yo na 100 billion, ibebenta mo lang ng 30 billion. At least may natanggal mo na sa balance sheet mo, ibig sabihin, gaganda yung kumpanya mo, itsura, or pag binasa yan ng kahit sinong analyst, ay wala na, maganda. Kasi wala na doon sa libro mo non-performing loan, nabili na. Nakakuha kang 30 billion, at least may pera ka nakuha. Ngayon yung nagbili ng 30 billion, mabebenta niya yan, hahantingin niya yung mga property or sino man may-ari, makukuha niya for 50 billion. Sisingil siya ng 50. So kumita siya ng 20. Yun po yung nangyayari noon. Hindi naman actually si President Noy, in fairness to him. Pero yung gumawa ng batas doon, iniisip niya yung lahat ng buong industriya. Hindi lang naman DBP. Madaming nakinabang dyan. Halos lahat. Pero ngayon, expired na yung law na yun. Pero lugi ang gobyerno dyan, ng Congressman Mike. Yun ang kasalanan ng gobyerno. Pinautang nila yung mga taong malalapit sa kanila. Ayan, sabihin na natin. Hindi ka na Kayo po makautang ng nagsabi malaki pagka hindi ka makautang ng bilyones pag hindi ka malapit sa administrasyon. Government bank yan. Yun yung kasalanan, hindi yung pag-write off. Kasi lahat nakinabang Halos 100% ng bangko. Isipin mo lahat ng pangalan ng bangko, ginamit nila yung batas na yan. Magandang pag-usapan yan, Congressman. Medyo masalimuot yan, pero naalala ko lang kasi napag-usapan natin ang DBP. Ayan, Opo. So nangyayari po yan. Anyway, Congressman Mike, alam pa tayong oras bilang panghuli po. Ayan, kausapin nyo ating mga kababayan. Bakit ikaw sa Diwa Party List ang dapat nilang iboto, iluklok sa darating na eleksyon muli? Salamat po, Lakay and Sister L. At dapat ang Diwa, kasi po ang Diwa ay may track record na 12 years sa Kongreso. Nagmamahal sa manggagawang Pilipino at bibigay na tunay na serbisyo. Kami po ay nakapasa ng batas na 20 na batas para sa manggagawang Pilipino at halos na 50 batas para sa buong bansa. Hindi po tayo natutulog. Hindi tayo natutulog sa pansitan o hindi tayo natutulog sa Kongreso. Nagtatrabaho po ako ng 5 araw sa isang linggo para sa manggagawang Pilipino. Hindi po tayo negosyanteng kumikita para sa sarili na iangat mula sa nakukuha na pondo at gawin pansarili. Kung hindi, lahat po, 100% po ay inalay natin pondo sa manggagawang Pilipino at ating mga constituents. Gagastos po tayong sarili ng pera galing sa negosyo para mahalal at maging representante ng manggagawang Pilipino dahil sila po ang lumapit sa amin, tatay ko noong 2007 na hindi sila manalo-nalo itong mga labor leader dahil wala silang pondo. At ito na po ang parang CSR namin sa mga kumpanya namin, Corporate Social Responsibility, na ipaglaban ang pamilyang Pilipino at manggagawang Pilipino. So, wag niyong kalimutan po, I love you. Ano pang I love you? 143. 143 po sa balota, Diwa Party List. Kung wala pa kayong party list, kung meron, baka i-consider nyo kasi ito po ang tunay na nagmamahal po sa manggagawang Pilipino. Maraming salamat po sa opportunity, Lakay Deo and Sister L. Thank you po.
Para, Ang daling tandaan, 143. para parang si Alma Moreno ito, si Congressman Mike eh. Bakit Siya lang? nagpauso nung 143. Eh. Pati si Jimmy Santos po, di ba? Jimmy Santos ba? Ay, oo. 143, di ba? Oo. Congressman Michael Edgar Mike Aglipay ng Diwa Party List, number 143 sa balota. Thank you and good luck, Congressman Egay. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ako het eh. Oras, Sister L. Hindi mahanap ang Pilipinas ang oras, 9:31. Teka muna, babati muna tayo. Bati muna natin si Romel Fertes. Birthday Ay, ni oo Romel nga, Fertes, ha? Lakay. May Happy breakfast ba tayo dyan, birthday. Malu? Asan si Romel, ha? Asan yung breakfast natin? Wala. Ang bira naman ito. Lakay Romel, Umira wala ba naman. tayo dyan? Umira naman ang pagka-Ilocano nito. Sige. Ilocano nga pala ito lang kaya, Sige, sagot ko yung breakfast. Ayan, umorder ka na, Malu, sa ano? Sa Mac Jollibee. Ayan. Happy birthday, Romel Fertes. At happy birthday din kay Mayor Monte Andaman. Happy birthday, Mayor. Kay Robert Ubiedo. At happy birthday din kay Marks Macalma. At kay Derby Garcia. Happy birthday. At binabati natin si Kong Byong Garing. Ang lumalakas ang kandidaturang congressman sa Muntinlupa. Talaga Ayan. malakay? Yes, Aba. go. Kuyang Byong Garing, Nobol. At happy birthday din kay Boss Encho Machas. Mula kay Kaloy Pascual Jr. At bati mo ang tito mo. Hindi mo binabati ang tito mo. Oo, batiin natin, Lakay, ang avid listener at kilala niya tayong lahat halos dito. Ayan, si Tito Orly Manalo mula dyan sa Paranaque. Ayan, nanonood siya sa atin lagi, Lakay. Good morning po, Tito Orly. Tito Orly D. Ayan. Nabago. Di ba? Manalo pala. Manalo, Lakay. Ayan, Attorney Orlando D pala yung sinasabi ko. Si Ayan, Attorney, kuya. iba yun. Iba yun. At happy birthday din kay Alan de la Serna ng DZRH. Aba, birthday pala ni Alan, kasabay ni Romel. Kay Johnny Faith Killing, Claire Raimundo, at kay, advance happy birthday kay Manang Milky Rigunan. April 30. Wow, malapit next week na pala ang birthday niya. ng Ayan. Manang Milky. At siyempre, batiin ko rin yung mga kandidato sa pagiging Junior Grand Warden, mga nominees. O yung mga brethren, ha? May the best man win. Ika nga, ha? Aba yung mga candidates natin, mga brethren, mga nominees sa isasagawang election namin sa annual communication na mga Freemasons. Very worshipful Cornelio Juna Samaniego, Kuyang Pats Arbas, Robert Faji Fajardo, Hossein Bito Cruz, Taft Avenue, Shamsuddin. Ayan, Bito Cruz na, Taft Avenue pa. Oyang Rome Espanto ng DPWH. Very worshipful ko. Ayan. At second gentleman man sa Carpio. Kuyang, kandidato ka ba? Nominee ka ba? At binabati pa rin natin happy birthday si Sel Baisa, Attorney Joseph Philip Albert, at si Abet Chua. Happy birthday. Daming bayan. Standby sa ating mga report. Standby Milky Rigunan, Giselle Ricafort, Bal Gonzales, at Miss Sofia Gans. Oras, Sister L. It's 9:34. Oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plat. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo.
Oras sa Sister L. It's 9:41. Hatawin natin ang mga report. Ano ang latest sa Kongreso? Alamin natin, Lakay, dahil yung mabilis na pagresolba ng Philippine National Police sa Anson kidnap murder case, umani naman daw ng mga papuri sa mga leader ng Kamara. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Lakay ang mabilis na pagkakaaresto sa mga suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa driver nito ay patunay ng commitment ng pamahalaan na matamo ang hustisya ng mga biktima ng krimen. Pinapurihan ni House Speaker Martin Romualdez ang Philippine National Police sa ilalim ni PNP Chief Romel Marbil sa agarang pagresolba sa krimen at maprotektahan din ang publiko laban sa organized crimes. Ang tatlong suspects ay nasa custody na ngayon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa panguna ng Chinese National na si David Tanliao na kusang sumuko at inamin na bahagi siya ng krimen. Sabi ng House Speaker, sana ay matukoy na ng PNP sa lalong madaling panahon ang mastermind ng karumal-dumal na krimen. Anya, committed ang Kamara na suportahan ang mga panukalang batas para ma-upgrade ang law enforcement capabilities, interagency coordination at mapalakas ang criminal justice system. Sa panig naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang mabilis na aksyon ng PNP ay higit na magbibigay ng tiwala sa publiko sa pambansang pulisya. Sabi ni Co, patunay ito ng commitment ng PNP na panatilihin ang peace and order at iyaking makakamit ang hustisya ng mga biktima ng heinous crimes. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH. Kaya lang, wag naman sanang kakalimutan din yung mga kidnappers nung estudyanteng, yung pinutulan ng daliri na estudyante ng British School. Totoo yan, Lakay, na matagal mo rin binabanggit dito sa Damdaming Bayan. Bukod dito, yung ilan pang mga hindi masyadong napapaulat sa media na alam naman natin na merong mga nangyaring kidnapping, dapat matutukan din ito ng Philippine National Police. Pero ano lang kasi, manabigyan ng atensyon masyado itong kaso ng negosyanteng si Anson Ke. Pero meron ding ilang mga report ng insidente ng kidnapping na matutukan din dapat ng PNP. Ayan, at saka dinownplay yung yung nangyari dun sa exclusive namin ni Boy Evangelista, yung pharmaceutical executive na dinuko dyan sa BGC, sinunog ang kanyang Land Cruiser, sinaksak, inilibing, pagkatapos hinukay, tapos sinunog uli. Ayan, ito yung sa Batangas, tama ba? Santo Tomas, Batangas. Batangas. Ayan, ano nangyari na dun? Asa na, actually may mga nahuli dun eh. Ayan. Dapat siguro, Lakay, maganda rin, Lakay at Sister El, no? Hingan din ng mga report, halimbawa ng Kamara, Senado, at syempre ng Malacanang. Ano ba yung progress report? Yes, yung ilan pang mga napaulat na mga insidente ng heinous crime, particularly yung mga sinasabing kidnapping incident. Bukod dito sa kaso ng negosyanteng si Anson Ke at sa driver niya. Tama ka. Okay, so dapat matutukan talaga yan na Manang Milky. At Manang Milky, happy birthday. Yes, Lakay. Advance happy birthday, Manang Milky. Sister El, salamat. De, para daw sa inyong advance. Para daw mapaaga yung blowout mo rito. Grabe naman mag-awit, Lakay. Ilang weeks pa. Hindi, 1 week na lang. Ay, 1 week na lang. Isang linggo kang babatiin para maubliga kang mag-ano. Diba, Manang Milk? Para manhid ka na lang pag di ka pa nakaramdam. Pero maraming salamat, Lakay at Sister El, sa inyong birthday greetings na maaga. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Imelda Teresa Rigunan. Sasabihin ko sana kay Manang Milky, tsaka ka na mag-thank you kasi hanggang sa birthday mo yung greetings namin eh. Isa pang report, Sister El. Mahigit piso, naku, Lakay. Eto na, sinasabi ko sa'yo. Ano? Mahigit pisong taas presyo sa petrolyo, bukas na yan. Kaya sabi ko sa back to normal eh. Pinatikim tayo ng ng mahigit 3 pisong rollback. Tapos 2 linggo babawiin yan. Ayan, 130, 150. Ito nga mahigit piso. So next week, baka mahigit piso ulit. Pero sana naman wag naman. Alamin natin kung magkano ang estimated, Lakay, na taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Sister Ann, Lakay, kalsada na nga bukas yung mahigit piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback nitong mahal na araw. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, piso at 35 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, piso at 10 sentimo naman sa kada litro ng kerosene, habang piso at 30 sentimo sa kada litro ng diesel. Sinabi ni Romero na resulta raw yan ng mahigpit na global supply dahil sa bagong sanksyon na ipinataw ng Amerika sa Iran. Gayun din ang pangako ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na bagong bawas bilang kompensasyon matapos ang hindi inaasahan na pagtaas ng presyo sa Mayo at pag-asa sa pagluwag naman ng usapang kalakalan sa pagitan ng Washington at Beijing. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Babalikan natin lang pang mga balita. Oras, Sister L. It's 9:47. It's 9:53. Bago ang report ni Val Gonzales at Sofia Gans, abay si Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Attorney, may pinapabati good rin. morning. Ayan, happy birthday kay Kuyang Jong Fabro. Ayan. Ay Kuya Jong, happy birthday. Jong Fabro ng NLRC. Ayan, pagbati mula sa PRC Boys. Ayan, at kita-kits daw sa ANCOM. Ayan, tama ha? At binabati natin ng happy wedding anniversary kay Berosiful, Illustrious Potentate Faji Bong Fajardo at ating Fajardo. Ayan, happy wedding anniversary Nobs. At good luck sa darating na eleksyon ng mga officers ng Free and Accepted Masons. Teka muna, Sister L, bago yan banggitin nga natin ulit yung resulta ng survey ng DZRH. Yes. Manila Broadcasting Company ay sinagawa noong April 12 hanggang 14. Yes, ito po yung third wave ng Desisyon 2025 survey ng DZRH MBC. Number 1, ayan, namayagpag dito ang mga Duterte candidates PDP lang ka. PDP, walang laban, PDP lang. Ayan. Ang number 1 lakay, of course, si namamayagpag, parang ilang mga surveys nang lumabas, si Senator Christopher Lawrence Bongo lakay. Iba, ano kayong secret nito si Senator Go at consistent sa pagiging number 1. Oh, lakay, parang halos lahat ng gumawa ng survey, ano? Number 1, 63.16%. Number 2. Ang number 2 natin, si Senator Ronald Bato de la Rosa. 50% and 50.73%. Yes, at ang pangatlo lakay, Erwin Tulfo. 50.35%. Pang-apat, si former Senator Panfilo Ping Lacson. 42.90%. Former Senate President naman ng pang-lima. Sa former Senate President Tito Soto, Vicente Soto III lakay. 41.77%. Number 6. Pang-anim, Ben Tulfo. 40.08%. At pang-pito lakay si Camille Villar, Congresswoman Camille Villar. 39.47%. Aba, pang-walo lakay ang Senator Lito Lapid-Lapid. Manuel pala ang pangalan niya lakay. Manuel Lapid. Oh, Manuel yan. Savior daw. Ayan, Emmanuel. Manuel Lapid Mercado, 38.90%. Wait lang. Pia. Ang pang-siyam lakay. Pilar pala. Pia Cayetano. Pilar pala pangalan niya lakay. Kaya natigilan ako eh. Sino to? Ayan. Pia Cayetano, number 9, 36.34%. Number 10, Senator Bong Revilla, Ramon Bong Revilla Jr. lakay. 34.26%. At pang-11, Abby Binay. 33.82%. Ang pang-12, nakulakay si Manang Aimee. 12, Marcos Maria Imelda Romualdez. Imelda Romualdez Marcos, 31.68%. Pang-13 lakay, Bam Aquino. Aba, si Recta, 31.14%. 14, former Senator Manny Pacquiao. Bumaba si Senator Manny Pacquiao.
Mababa Lakay. Ayan, idol, baka masyado ang kampante, ha? 30.20%. Oo, at ang sumunod sa kanya Lakay, pang 15, si Rodante Marcoleta. Aba. Si Kong Marcoleta. 30.03%. At ang pang 16 Lakay, Ipe. Aba. Philip Salvador. Si Ipe, ayan, di pa nangampanya si Chris Aquino dyan, ha? 27.87%. Hanggang top 20 ba tayo Lakay? sige, top 20. Okay, pang 17, former Senator Francis Pangilinan. Aba, si Senator Kiko, 26.06%. Ang pang 18 Lakay, former DILG Secretary Benher Abalos. 25.83%. Ang saan na ba ako 18. Lakay? Pang 18. Aba, si Kuya Will Lakay. Oh. Si Kuya Will, Wilfredo Revillame. 25.70%. Aba, double time Congressman GB Padiernos, ha? Hi Kong and Attorney JP. And of course, Lakay pang 20 si... Nag-guest natin to dito Ayan, GB Bondo. Ayan. Now, 23.87%. Ayan. So, yan po ang ranking ng survey ng DZRH at klaruhin po namin ang survey po ng DZRH. Wala pong kandidatong nag-commission dito, nagbayad. Ito po ay sariling gastos ng Manila Broadcasting Company. Ayan. Ibig sabihin, wala pong naglabas ng walang pera. kinikilingan, walang sinusuportahan. Ito po ay, ang maganda dito Lakay, sample ballot ang kanilang ginamit sa survey. Face-to-face po ito. Parang actual election na po yan. Daming bayan. At ang aming respondents ay 5,000. Ilan ba yon? Ayan. Di ba mayroon tayo dito? Asa na ba yung survey anyway, natin, Lakay? so hindi lang po 2,000. Ayan, 5,700 or basta more than 5,000 respondents po. Alamin natin, report mula kay Val Gonzales. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board tiniyak naman na mapapanagot ang mga operator at driver ng PUVs. Ito yung mga nagpositibo Lakay sa illegal drugs noong Semana Santa. Kasi may random drug test Lakay na sinasagawa, di ba? So ano na ang action dito ng LTFRB RH5 Val Gonzales? Val? Mr. Elat Mayor, tinitiyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi makakaligtas sa responsibilidad sa batas ang lahat ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicle na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga nitong nakalipas na Holy Week. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, hindi sapat na depensa ang ikakatwira ng mga driver na wala pa namang nangyaring aksidente o gumamit sila ng illegal na droga para manatiling gising. Sabi ni Atty. Inton, maging ang mga operator ay hahabulin din ng regulatory agency dahil tungkulin ng mga ito na maghanap ng mga matitino at responsabling driver upang masigurong kaligtasan ng kanilang pasahero. Ginawa ni Atty. Inton ang pahayag kasunod ng pagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ng 86 na mga driver ng iba't ibang pampublikong sasakyan na isinalang ng PIDEA sa random drug test bagong Semana Santa. Giit ng LTFRB, hindi dapat isugal ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga tsuper na drug user dahil ang mga itong may hawak ng sasakyan. Sa ngayon ay nakatakdang padalhan ng LTFRB ng show cause order ang lahat ng mga driver maging ng kanilang mga operator dahil sa pagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ng kanilang mga tsuper. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Your business is our business. Ano ang latest sa business, Sister L? Balakay, ang ADB, inaprubahan daw ang final tranche para sa Malolos Clark Railway Project. Ang balita negosyo mula kay Miss Sofia Gansa. Sofia. Inaprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang $1.45 billion na pondo para sa second at final tranche ng Malolos Clark Railway Project o MCRP. Layunin ng MCRP na pagkonektahin ang Clark sa Metro Manila at Calamba, Laguna. Sinabi ng ADB na patuloy itong tutulong sa implementasyon ng proyekto at pagbibigay ng livelihood support para sa mga vulnerableng komunidad sa pamamagitan ng technical assistance. Ipinagmamalaki naman ni ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran ang pakikipag-ugnayan nito sa gobyerno upang makagawa ng world-class mass transportation system sa bansa.
Naniniwala ito na ang railway project ay magre-resulta sa mas maraming investments, lilikha ng maraming trabaho at magko-contribute sa paglago ng bansa. Samantalang nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong April 16 sa halagang 56 pesos and 8 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Your business is our business. At sabi ng Ninong Michael Gaimo, Sister L, ang palitan ng dollar sa opening ng trading, 56.64 centavos. Ayan. Per dollar. Medyo lakay. Lumalakas. Ayan. Sana lumakas pa. Ayan. At yung report ni Sister Sofia, abay, pwede nyo kuha na ng picture yan at pwedeng isali sa photo contest ng PAGCOR. Sapagkat ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay nag-iimbita po sa mga amateur at professional photographers na lumawag sa PAGCOR Photography Contest na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan. Abay, ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng proyektong pang-infrastruktura katulad po ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. At maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional at mobile drone. At para po sa karagdagang impormasyon, puntahan lamang po ang kanilang website. Mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. The road is long with a many. Mga brethren, kita-kits sa Huwebes, Biyernes hanggang Sabado sa World Trade Center para sa annual communications ng mga free and accepted Masons nationwide. At meron po mga delegates from other countries, from USA, from Russia, from Taiwan, from Japan, International United Kingdom, yes, Sister L, Italy, ayan, Latin America. Pagkaganyang convention namin election of officers, maraming foreign delegates na nagpupunta rito. Good luck, Mapapasaba ka sa Englishers. Yes. At sa ating mga nominees for Junior Grand, good luck mga kuyang, mga brethren. At yan ang kabahan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bye-bye. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.